Amen. Praise God. Isang pinagpalang gabi po sa bawat isa po sa ating lahat at kami po ay natutuwa, nagagalak na makasama po kayo muli na sabay-sabay na nag-aaral ng kanyang salita, sabay-sabay po tayong lumalago, tumatatag sa ating pananampalataya sa Panginoon. Hallelujah. Saan man dako kayo ng mundo, ng Pilipinas, sa oras pong ito at kayo po ay naka-tune in dito po sa ating pong FB live streaming. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Alam po namin na ang grasya ng Diyos ay nasa bawat isa po sa atin. At alam po namin na sa bawat pagkakataon na tayo po ay magkakatipon ay meron po tayong natututunan. At ngayong gabi, muli ihanda po natin ang ating mga puso, ang ating po mga isipan sa pagtanggap sa salita ng Diyos na kung saan magbibigay ng liwanag, magbibigay ng maayos na daan sa ating pong buhay Kristiyano patungo sa pagtatagumpay sa bawat araw. At salamat sa Panginoon na siya'y laging kasama po natin. Hindi tayo iniiwanan, hindi tayo pinababayaan. At ang grasya niya ay sagana sa buhay po ng bawat isa. Hallelujah. Ngayong gabi, bago po tayo magpurit manambahan at mag-aaral sa salita ng Diyos, tayo po ay lumapit sa trono ng biyaya ng Panginoon sa isang panalangin. Hallelujah. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa kalayaan na pinagkakalob niyo sa bawat isa po sa amin. Kalayaan na mag-aral ng iyong salita. Kalayaan na sambahin at purihin ka. Pasalamatan ka, Panginoon, sa lahat ng bagay na patuloy na pinagkakalob mo sa bawat isa po sa amin. At higit sa lahat yung pagkakataon na kami po, Panginoon, ay matuto, lumalim sa pagkaunawa, Panginoon, sa iyong tapos na ginawa, sa iyong kagandahang loob, O Diyos, na kung saan nagbibigay ng kalayaan, kagalakan at kapayapaan sa aming pong mga puso. Salamat, Panginoon, sa buhay ng aming pong minamahal na Bishop na lagi mong ginagamit para po sa bawat isa po sa amin. Pakapuspusin niyo po siya ng iyong kapangyarihan, Panginoon, ng katalinuhan at kaalaman, mga kapahayagan na nagmumula sa iyo, na maibahagi sa bawat isa po sa amin. Panginoon, salamat po sa mga kapatid po namin na ngayon po ay kasama po namin nanonood, Panginoon, na nag-aaral din, Panginoon. Saan man sila naroon, abutin niyo po sila, Panginoon, ay mapaghimala at mapagpalang kamay na patuloy na ipagkaloob ang lahat ng kanilang pangangailangan, Panginoon. Higit sa lahat ang spiritual na pangangailangan ng bawat isa. Maraming salamat po. Minsan pa, sa iyo po namin tinatalaga, Panginoon, ang Wednesday Bible Study, Lord God. Alam po namin, Panginoon, na may dakilang bagay kang ginagawa at maraming tao ang napagpapala, Panginoon, at naaabot ng gawain pong ito. Maraming salamat po muli. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagsamba sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. Praise God. So let us just clap our hands to the Lord and praise Him, for He alone is worthy to be praised and adored. Hallelujah. Oh, praise your name. Delight in your reign. Creation will praise you, and Lord, we exalt your great name. Lord, we delight in your rule. Your kingdom's advancing, and Lord, we are moving with you. Lord, we delight in your reign. Creation will praise you, and Lord, we exalt your great name. Creation will praise you, and Lord, we exalt your great name. Creation will praise you, and Lord, we exalt your great name. Oh, we exalt you, Lord God Almighty. Oh, hallelujah, you will reign forevermore, oh God. Oh, we delight in your rule. Oh,
Lord, we delight in your grace most of all, oh God. Hallelujah. Oh Jesus, we bear your name. All creation will praise you. Everything that has breath, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, Lord, we delight in your rule, your kingdom's advancing, and Lord, we are moving with you. Lord, we delight in your reign. Creation will praise you, and Lord, we exalt your great name. Lord, we delight in your rule, your kingdom's advancing, and Lord, we are moving with you. Lord, we delight in your reign. Creation will praise you, and Lord, we exalt your great name. Oh, creation will praise you, and Lord, we exalt your great name. Creation will praise you, and Lord, we exalt your great name. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh. Oh, Jesus, you Lord worthy, the name above all names. King of kings and Lord of lords, there is none like you. Be exalted, be exalted, be exalted, higher and higher. Be exalted, be exalted, be exalted, higher and higher. Be exalted, be exalted, be exalted, higher and higher. Be exalted, be exalted, be exalted, higher and higher. Be exalted, Lord. Hallelujah. Oh, you're the most wonderful name, Jesus. Your name brings healing and strength. Hallelujah. Freedom and hope in your name, oh Jesus. Hallelujah. Oh, when I speak your name, there is miracle happening in our lives. Hallelujah. There is power in the name of Jesus. Hallelujah. When I speak your name, mountains move, chains are loose. When I speak your name, darkness flees. It has no hold on me. When I speak your name,
mountains move, chains are loose. When I speak your name, darkness flees. It has no hold on me. Jesus, the most beautiful name that I know. You're the exalted one. Jesus, you have the power alone. You lift the lowly one, Jesus. Jesus. Hallelujah. Oh, we give you glory, we give you praise. We lift your name on high, oh Jesus. Oh, we magnify you, Lord God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. To you be the glory, the honor, the praise. In Jesus' mighty name. Hallelujah. Amen and amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. So maaari na po tayong makapakinig ng may kalayaan sa salita ng Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. Maraming salamat, Pastor Dante, ang ating pong resident pastor dito po sa Maine, sa Pasig. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Salamat po sa pangunguna sa atin, sa ating pong praise and worship, at sa pananalangin para po sa ating lahat. Maraming salamat, Pastor Dante. At gayon din, nagpapasalamat po tayo kay Pastor Noel at kay Ate Baby sa Multimedia Group, at saka po kay Pastor Hill Santos sa ating pong sound system. So pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Welcome po muli sa The Life Giver Church, when new life begins. And we want to welcome you sa ating pong midweek Bible study for tonight. And really, I am so excited to share with you the message of the Holy Spirit, which I strongly believe will bless everyone and will enlighten everyone as we listen. Hallelujah. And we hear the voice of the Holy Ghost through His Word in Jesus' name. Maraming salamat po sa opportunity na ibinigay sa atin ng Panginoon that we can be able to minister to you through our Facebook live streaming. At kami po'y nagpapaalala na if you want to send stars sa ating pong streamers, which is no less than the Life Giver Church, ito po ay magiging blessing para po sa the Life Giver Church, that while we earn points and while we earn stars, ito po ay magiging pagpapala para po sa streamers. At ang streamers po natin ay ang The Life Giver Church worldwide. So pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. To those who are interested to send stars, we appreciate you doing that. We thank you for doing that, and we know that God will bless you. So pagpalain po kayo ng Panginoon. Sa lahat ng mga kapatid po natin, The Life Giver Church Grace Family across the globe, The Life Giver Church Grace Family maging sa mga lungsod at bayan at probinsya ng Pilipinas, magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po'y magsasama-sama upang sa maikling panahon ay pag-aralan muli ang mga salita ng Panginoon. And tonight, we will be continuing on with the topic we have started over the past many Wednesdays. And the topic has all to do with the letters of Jesus Christ to the 7 churches. Hallelujah. And do not dismiss the word or the praise to the 7 churches which are in Asia, sapagkat ito pong letters po na ito is not exclusive to the churches which are in Asia in the early century, kung hindi ang mga message po nito at ang mga letters po nito from the Lord Jesus Christ Himself, given to the Apostle John, one of the original 12 disciples. Yan po ay mga mensahe at mga babala at paalala para po sa ating lahat na inabot ng panahong ito at aabutin pa ng marami pang panahon. Kaya tayo po'y magsisimula ng isang series muli, at ngayong gabi sisimulan po natin. At ito naman po ay may kaugnayan sa mga paalala, mga pagpapala, babala, mga rebuke, exhortations, commendations, para naman po sa church at Smyrna. Ang pangalawa sa 7 iglesia
na pinagpahayagan ng ating Panginoon. So if you have your Bible with you tonight, buksan po natin ang ating mga Bible, yung inyong pong mga cellphone with Bible apps, o kung meron kayong mga gadgets like tablets and iPad, pwede po tayong magsama-samang magbasa sa Revelation chapter 2, and we will begin reading sa verse 8 hanggang verse 11. And this is the second part of the letters, 7 letters. Basahin po natin Revelation chapter 2 beginning verse 8 hanggang verse 11. Allow me to read from the King James Authorized Version of the Bible, King James Version. And unto the angel of the church in Smyrna write. So nung nakaraan, unto the angel of the church in Ephesus write. Ngayon naman po, and unto the angel of the church in Smyrna write. This thing saith the first and the last, which was dead and is alive. I know thy works, and tribulation, and poverty, but thou art rich. And I know the blasphemy of them which say they are Jews and are not, but they are the synagogue of Satan. So may mga mahalagang mga salita na kung babasahin lang natin, surface reading, hindi natin madaling maunawaan. Kaya po mahalagang tayo po ay nag-aaral, mahalagang tayo po ay masusi na tinatalakay yung mga salita para mas lalo po nating maintindihan. Sabi po, fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you into prison, that you may be tried, and you shall have tribulation 10 days. Be thou faithful unto death, and I will give unto thee a crown of life. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. He that overcometh shall not be hurt of the second death. So maraming mga talinghagang salita na kung hindi natin muli pag-aaralang mabuti ay baka hindi po natin masyadong maunawaan. So basahin po natin sa Tagalog, Magandang Balita, Biblia. Sabi po, isulat mo sa anghel ng iglesia sa Smyrna, ito ang ipinasasabi sa iyo ng simula at wakas, ang namatay at muling nabuhay. Nalalaman ko ang mga kapighatian na dinaranas mo. Alam kong mahirap ka, ngunit ang totoo'y mayaman ka. Hallelujah! That's a good news, praise God. Ang sabi po, alam kong mahirap ka, ngunit ang totoo'y mayaman ka. Nalalaman ko rin ang mga paninirang puri sa iyo ng mga hindi tunay na Hudyo, ngunit ang totoo sila'y mga kampon ni Satanas. Huwag kang matakot sa pag-uusig na malapit mo ng danasin, makinig ka. Ipabibilanggo ng dyablo ang ilan sa inyo bilang pagsubok, magtitiis kayo sa loob ng 10 araw, manatili kang tapat hanggang kamatayan, at gagantimpalaan kita ng korona ng buhay. Katulad po yung isang bahagi ng talata na yan. Pagbabasahin mo lang sa mababaw na pagbasa, makikita mo dyan na may hinihinging kondisyon para ikaw ay bigyan ng korona ng buhay. At ang kondisyon po ay manatili kang tapat hanggang kamatayan at gagantimpalaan kita ng korona ng buhay. So parang sinasabi ng bahagi na yan na pag hindi ka nanatiling tapat hanggang sa kamatayan, hindi ka magkakaroon ng buhay. So parang conditional. Pag pag-aaralan mo yan under the law, hallelujah, hindi sa konteksto at hindi sa lente ng grasya, iisipin mo para ikaw ay bigyan ng korona ng buhay. Kailangan magtiis ka hanggang sa kamatayan. Ayan po ang sinasabi kasi, manatili kayo tapat hanggang kamatayan at gagantimpalaan kita ng korona ng buhay. Pero sa ating mga na yumayakap sa Ebanghelyo ng Grasya, ang katotohanan po tayo po ay meron ng buhay at hindi lang buhay na pinagpala sa kasalukuyan, kung hindi buhay na walang hanggan. Meron na tayo niyan. Meron na tayo niyan, kaya wag po kayong mangamba. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay hindi makakaranas ng pangalawang kamatayan.
Katulad din po yan, yung parang conditional, ang magtatagumpay ay hindi makakaranas ng pangalawang kamatayan. Meron bang pangalawang kamatayan? Meron po. Merong pangalawang kamatayan. Sabi nga, ito, hallelujah, nabasa ko lang to sa isang parang bumper sticker. Nakalagay doon, kapag isang beses ka lang ipinanganak, 2 beses ka mamamatay. So merong unang kamatayan, merong pangalawang kamatayan. Actually, pagka literal natin, 3 pa nga yan eh. Kapag ikaw ay isang beses lang ipinanganak, 2 beses kang mamamatay. Pero kapag ikaw ay 2 beses ipinanganak, 1 beses ka lang mamamatay. Naipaliwanag nga natin. Ngayon pa lang, ipaliwanag po natin. Ang sabi po, kapag 1 beses ka lang ipinanganak, 2 beses ka mamamatay. Hindi ko kayo tinatakot. Nabasa ko lang sa bumper sticker eh. Ngayon, parang sa aking personal na pag-unawa o opinion, parang ang sinasabi dun sa bumper sticker ay, kapag ikaw ay pinanganak lang ng nanay mo, sa sinapupunan ng nanay mo, yung natural birth, at hindi ka na born again, 2 beses ka mamamatay. Unang kamatayan physical, at pangalawang kamatayan ay spiritual. So yung 2 kamatayan. Pero kapag 2 beses ka pinanganak ka ng nanay mo sa natural birth, at pagkatapos ikaw ay ipinanganak na muli, 1 beses ka lang mamamatay. Baka hindi ka pa nga mamatay kung mag-rapture eh. Hallelujah. 1 beses ka lang mamamatay, ibig sabihin physical death. Pero spiritual death, hindi mo na mararanasan. At sa spiritual death, merong pangalawang kamatayan. At alam natin sa Bible, yung second death is the lake of fire. Kaya, praise God. At ang sabi po dito, ang magtatagumpay ay hindi makakaranas ng pangalawang kamatayan. Kaya mga minamahal na mga kapatid, pagpalain po natin ang salita ng Diyos ngayong gabi. At sa maikling panahon na ibinigay ng banal na Espiritu sa atin ngayong gabi, ay sama-sama po tayong mag-aaral at paliwanag po natin ang mga banal na kapahayagan ng banal na salita ng Panginoon. Pagpalain po kayo, ano man ang inyong kalagayan, ano man ang inyong estado, may you remain to be blessed and may you stay protected. Salamat sa Panginoon. So simulan po natin ang pag-aaral at allow me to give you a short background of what is Smyrna. Ang Smyrna po ay ang pangalawa sa 7 lungsod na pinag-alayan ng Panginoon ng kanyang sulat. Maalala po natin sa Revelation chapter 1, ay may 7 iglesyang pinag-alayan ng 7 mensahe ng Panginoong Yesus. Ibinigay ng Panginoon ang mensaheng ito sa kanyang pinakamamahal na alagad na ang pangalan ay si John. At alam natin na ito ay ibinigay ng Panginoon, ipinahayag ng Panginoon at ipinasulat ng Panginoon kay Apostle John doon sa isla ng Patmos. Now, ang pangalawang sulat ay ibinigay po sa Smyrna. Smyrna is the second city from Ephesus. So, simulan po natin. Hallelujah. Parang may narinig ako, hindi pa ba nagsisimula? Nagsimula na po. Nagsimula na. So, punta po tayo sa Revelation chapter 2, verse 8. And unto the angel of the church in Smyrna, write, This thing saith he, the first and the last, which was dead and is alive. So ito lang po siguro yung ating tatalakayan ngayong gabi for the sake of time, kaya wag po kayong mag-alala, hindi po natin tatapusin lahat. So verse 1 po muna. Ang sabi po, unto the angel of the church in Smyrna. Now the word for angel, actually, very identical po yung pagkasulat sa Revelation chapter 2 verse 1, saka sa Revelation chapter 2 verse 8. Parang identical. Ibig sabihin, kung ano yung introduction ng Panginoon sa church at Ephesus, ganun din halos ang introduction ng Panginoon sa church at Smyrna. Parang identical, magkahalintulad lang. So the word angel in verse 1, in the Greek is the word angelos. Angelos. And it can be translated as messenger. So parang napag-aralan na natin to, parang quick review lang to eh. Parang review lang po tayo.
repressors dun sa naunang mga tinalakay natin. In this context, the word angel referred to messengers. So magkahalintulad po yung angel at saka po messenger. Sa Greek word, yung messenger at saka yung angel ay angelos. Magkapareho. Kaya pwede mong pagpalitin to the angel, to the messenger, to the messenger, to the angel. You can interchange. Kasi isa lang sila sa Greek word, angelos. In this context, Revelation chapter 2 verse 8, the word angel referred to messengers of the 7 churches or to the bishops, to the head pastor, or to the pastor which had oversight of the 7 congregations. So, ang pinag-alayan ng sulat ng Panginoon, babalik tayo sa paalala, ay hindi yung kongregasyon mismo. Ang pinagpahayagan ng mensahe ay yung mga namumuno, yung namamahala. Higit sa lahat, yung punong ministro, yung punong pastor. Yun po ang kinakausap. At tulad ng mensahe natin sa mga nakaraan, hindi po ito divine messengers. Kung hindi ito po ay mga human messengers. At ang pinakamalapit na translation ay bishop o di kaya yung mga pastor. By the way, ang pastor at ang bishop ay hindi po titulo. Ang bishop at pastor ay tungkulin. Alalahanin po natin yun. It's not a title, it is a function. Kaya paalala po muli, kung kayo po'y uhaw na uhaw, sabik na sabik at gutom na gutom sa titulo, ang titulong pastor at obispo ay hindi titulo. Ito po ay tungkulin. At kapag ito'y tungkulin, hindi ka basta-basta maghahangad na maging bishop. Sapagkat function yan, tungkulin yan. Kaso nakakalungkot, marami naman. Parang uhaw na meron lang kakabit sa pangalan nila, apostol, obispo, Monsignor, Reverend, ay hindi natin alam na kakaakibat ng mga pangalan na yan ay pananagutan, tungkulin. Sabi nga sa inyo, kahit nga hindi ikaw tawaging pastor at ikaw ang ginagampanan mo ay pagpapastor, mahigit ka pa sa mga may titulong pastor. Ang daming nagpapatawag ng pastor, wala naman tupa. Buti pa yung pastor ng Kalabaw, may Kalabaw. Kaya maraming nagpapatawag ng pastor, uhaw na uhaw, gutom na gutom sa pagpapatawag ng pastor, wala namang inaalaga ang mga tupa. Marami ding mga obispo, sabik na sabik sa maging bishop, wala namang church na pinamamahalaan. Kaya hindi po ito titulo, mga kapatid. Paalala lang po, paalala. These are not divine messengers. Kung maalala nyo, si John the Baptist, doon sa Luke chapter 7, 24 and 27, meron po siyang mga angels o mensahero na inutusan para ibahagi ang mensahe. Ang sabi po doon sa Luke 7:24, so when the messengers of John had departed, he began to speak to the multitudes concerning John. So yung messenger ni John ay angel ni John. So Luke 7:27, this is he whom it is written, behold, I send my messenger before your face, who will prepare your way before you. So ang binabanggit naman na messenger dyan ay walang iba kung hindi si John the Baptist, ang magiging mensahero ng ating Panginoon. So yung mga pastor, sila po yung angel na binabanggit po dito sa Revelation. Kaya pwede nyo kung tawagin Angel Willie kung gusto ninyo. Kung ayaw nyo naman at kinikilabutan kayo, di tawagin nyo na lang akong Brother Willie. Biro lang po, biro lang. Amen. Praise God. So, yun po yung angelos. Kanino inialay, sino ang unang pinagpahayagan ng mensahe
ang mga bishop o ang mga pastor ng 7 iglesia? Bakit po hindi idiniretso sa kongregasyon tulad ng napag-aralan natin, bago ang ulo ng iglesia, ang Panginoong Yesus, i-address ang congregation at ang local church? Napakahalaga sa Panginoon na kanyang padaanin sa mga bishop at mga pastor ang kanyang mga panukala bago niya ilatag sa kongregasyon. Ang inaatasan niya ng tungkulin para isalin sa kongregasyon yung mensahe ng Panginoon ay ang mga pastor. So, ibig sabihin, ang pastor una ang makakatanggap ng kapahayagan sa Panginoon, pagkatapos ang pastor ang magpapahayag ng mga kapahayagang ito sa kanyang local church, sa kanyang congregation. Now, that is the case in this context. Now, if there is any other case, katulad ng nararanasan nyo, baka sabihin ninyo, pastor, sa aming church, mas nauuna pang nakikipag-usap ang Panginoon sa mga member kaysa kay pastor Kung ganyan ang kalagayan nyo, hindi ko alam. Kung kayo ang unang kinakausap ng Panginoon, tapos bago yung pastor ninyo, hindi yan ang sinasaad ng konteksto. Ang isinasaad ng talatang ito ay nangungusap muna ang Panginoon sa mga pastor, tapos ang mga pastor inatasan ng tungkulin at pananagutang isalin sa mga members yung mga revelations, yung mga kapahayagan na kanyang tinatanggap sa Panginoon. At yan po yung order, yan po yung, kumbaga, yung spiritual order of authority, na hindi sa mga tupa sinasabi muna yung mensahe. Kasi pag sa mga tupa sasabihin sa pastor, hindi maintindihan ng pastor yung mensahe ng tupa, ng kambing. So ang makikipag-usap ang Panginoon sa mga pastor. Tapos sa mga pastor, sila naman yung magsasalin sa mga tupa. Praise God. Pwede bang magbaliktad? Hallelujah. In the order of authority, parang hindi. Kapag pag-uusapan natin yung order of authority, kahit gaano katalino, kahit gaano kahusay, kahit gaano kayaman sa karunungan at kaalaman yung mga members, siguradong ipapahayag yan ng Panginoon sa pinuno muna. Hallelujah. Pagbilang pagsunod dun sa order of authority. Na kung merong mga kapahayagan sa mga members, pwede nyong sabihin sa inyong pastor. Pero pag sinabi nyo sa inyong mga pastor, malamang confirmation na lang yan sapagkat kinausap na ng Panginoon ang inyong pastor. Kaya kukumpirmahin na lang yan ni pastor. Kasi nauna nang pinagpahayagan si pastor kaysa sa inyo. Kung, ulitin ko po, wag niyo akong ma-misinterpret. Kung order of authority ang pag-uusapan, sa order of authority, unang kakausapin ang mga magulang, ang mga pastor, ang mga obispo. Kapag nga gagamitin natin yung kasaysayan sa Hardin ng Eden, ang unang kinausap ay si Adan, hindi si Eva. Ang pagkakamali naman ni Adan, hindi niya itinuro kay Eva yung itinuro ng Diyos sa kanya. Kung ginampanan lang ni Adan yung tungkulin niya, na ituro kay Eva yung ipinahayag ng Diyos sa kanya bilang pinuno ng pamilya, di sana'y alam ni Eva yung panunukso na ginawa ng demonyo. Kaya lang, hindi itinuro ni Adan kay Eva yung revelation Kaya nang tuksuhin ng ahas si Eva, napakadaling nadaya ni Eva. At praise God, alam naman sana ni Adan yung kanyang tungkulin. Hindi niya in-exercise yung kanyang authority to teach women. Actually, sa Bible po, hindi hinahadlangan ang mga babaeng mangaral. Pero ang pangunahin sa order of authority, dapat ang mga babae po ay tinuturuan. Pero hindi hinahadlangang magturo. Sapagkat sa Panginoon, ang mga babae hindi weaker vessel. Ang babae at lalaki ay magkapantay na pagpapahalaga ang ating Panginoon. Kaya lang sa order of authority,
ang mga babae ay humahango ng aral sa mga lalaki. Ang mga lalaki ang nagtuturo sa mga babae in biblical context. Praise God. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon kasi may mga mas maraming matatalinong babae kaysa sa mga lalaki. Pero sa order of authority ng Bible, hindi ka pwedeng manguna. Kahit gaano ka katalino, kayaman sa karunungan na babae, magpapasakop ka pa rin sa iyong asawang lalaki. Hallelujah. Yan ang order of authority. Pero hindi hinahadlangan ang pangangaral ng mga babae sa iglesia. At hindi hinahadlangan ng mga babaeng magkaroon ng ministeryo, magkaroon ng puwang sa paglilingkod. Kaya mga babaeng pastor, huwag kayong mahadlangan sa inyong paglilingkod. Kayo ay inaatasan din ng Panginoon na mangaral kahit na babae. Pero sa order of authority, praise God, alam natin, ang kapamahalaan ay binigay sa lalaki. Amen? Do you agree with me? Hallelujah. Dito po sa Revelation chapter 2 verse 8, Revelation chapter 2 verse 1, ang order of authority kung saan at kung kanino ipinahayag ng Panginoon ang kanyang mga revelations, inuna niyang ipahayag ang kanyang revelation sa mga messengers, sa mga angelos, sa mga bishops at mga pastor. Bago nakarating ang mensahe sa local church o sa congregation. Now, why? Because pinapahalagahan pa rin ng Panginoon yung order of authority at ayaw niyang i-bypass yung divine order na siya mismo ang nagtatag. May divine order ang Panginoon eh. At ang divine order ng Panginoon ay merong tagapanguna, merong mga elders, tapos merong mga members. Yan yung divine order. At ayaw niyang i-bypass yan. Kaya ulitin ko ha, ito paalala lang, kahit na gaano katalino yung member at meron kang gustong isuggest sa pastor mo o sa pinuno mo, wag mong pangungunahan si pastor. Makipag-usap ka sa pastor mo. Kapag ikaw ay nakipag-usap sa pastor mo, bilang pagpapahalaga at paggalang sa divine order, marami kayong problema at suliraning maiiwasang mangyari sa church ninyo. Napakahalaga ng pagpapasakop kasi. Napakahalaga ng submission. Alam mo ba na ang submission ay ang pinanggagalingan ng iyong authority? Kung hindi ka marunong mag-submit, hindi ka dapat bigyan ng authority. Sapagkat kung ikaw ay hindi marunong mag-submit at ikaw ay binigyan ng authority, sisirain mo yung divine order sa inyong iglesia. Kaya sa lalo't madaling panahon, mararamdaman ninyo nagkakaroon ng problema sa loob ng simbahan. Saan nag-ugat? Sa mga members na hindi marunong magpasakop. Pero kung marunong lang magpasakop ang mga members, marami kayong mga gustong imungkahi, padaanin ninyo sa inyong pastor. Madali namang kausapin ng inyong pastor eh. Madali namang kausapin ng mga pastor. Ewan ko lang kung lahat ay ganyan. Baka naman may mahirap talaga kasing kausapin mga pastor. Pero ang divine order, ang divine authority, magpapasakop ka. Na kung ayaw mo magpasakop, baka hindi ka doon para sa iglesia na yon. Baka ikaw ay sa ibang iglesia na matututunan mo ang pagpapasakop. Diba sabi ng Panginoon, humble your soul into the hands of the Almighty God and you will be exalted in due time. Huwag kang magmadaling sumikat. Marami kasing mga tupa na nagmamadaling sumikat eh. Nagmamadaling umangat. Kaya hindi makaangat-angat, hindi marunong magpasakop. So, mahal niyo pa ba ako? Amen? Sana mahal niyo pa ako sa mga paalalang ito. Paalala lang naman ito. I hope you still love me. Amen? Sabihin niyo nga, I love you, brother. Amen. So, yun po, praise God. He has set in authority. Christ respects and honors those who He has set in authority. And that He doesn't bypass the divine order He has established.
So pag-usapan po natin yung church at Smyrna. Yung church na binabanggit po dyan ay muli ay galing sa salitang ekklesia. So ang iglesia po, ekklesia, ay ang kalipunan o katawan ng mga mananampalataya na tinawag at hinango ng Panginoon mula sa kaharian ng kadiliman at tinawag niya sa kanyang kaharian. Ito po yung ekklesia. It refers to a body of individuals. Ekklesia, mga individual po yan eh. So ikaw at ako ay ang ekklesia. Ek ay outside, out, o ek is out. Klesia is called out, called. Kaya pag pinagsama mo yung ek out at saka klesia called, lalabas po dyan, called out ones. Ecclesia is the called out ones. Ek is out ones, klesia is called. Pag pagsamahin mo yung ecclesia, called out ones. So yan yung ecclesia. Na itong grupo ng individual na ecclesia, kapag sila ay tinawag na sama-sama, sila ay nagiging lokal o universal na ecclesia. May dalawang iglesia, local church and universal church. This is not the doctrine of universalism. A universal church, sila yung mga individual na tinanggap si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas at sila yung hinango mula sa kaharian ni Satanas at inilipat sa kaharian ng kaliwanagan ang kaharian ng ating Panginoong Jesus. Ang tawag sa iyo, iglesia. Sabi mo nga, ako ay iglesia. Ako ay tinawag mula sa kadiliman at inilipat sa kaharian ng Panginoong Jesus. So ang tawag sa iyo, iglesia, na kapag nagsama-sama, ang tawag dito either universal or local ecclesia. So dito po, sa konteksto, ang pinag-uusapan natin ay ecclesia in Smyrna. So lalabas na ito po ay local church. Local church ng Smyrna. Kaya church in Smyrna. The word ecclesia refers to a body of individuals whom God had given the honor and privilege of being called forth, separated unto Him to assemble together for the purpose of furthering the kingdom of God. Yan po yung ecclesia. Referring to a body of individuals whom God had given the honor and given the privilege of being called forth, separated unto Him to assemble together for the purpose of furthering the kingdom of God. Kaya yan po yung mensahe ng Panginoon. Buhay na buhay, ano po? Kaya ang The Life Giver Church worldwide, marami po kaming mga satellites, marami tayong mga outreaches. Ang tawag po doon, halimbawa, yung The Life Giver Church in Bataan, The Life Giver Church in Makati, 1 and 2. The Life Giver Church in Candelaria, Quezon. So ito po yung mga tinawag, hallelujah, The Life Giver Church in Pateros. Baka magtampo yung mga hallelujah. Amen. The Life Giver Church in Napico. The Life Giver Church in Taguig. So yun po yung mga local, hallelujah. Baka magtampo pa yung iba, The Life Giver Church, hallelujah, Ginubatan, The Life Giver Church Bataan, The Life Giver Church Mindoro, dalawa sa Mindoro, hallelujah, The Life Giver Church Rizal. So marami tayong gawain sa Rizal, ang main sa Teresa. The Life Giver Church, marami tayo, hallelujah. Hanggang meron tayong The Life Giver Church San Joaquin. Amen. Special mention kay Pastor Bong Ampuan, hallelujah. Amen. So marami po tayong mga iglesia. At meron po tayong iglesia outside of the Philippines. Meron tayong The Life Giver Church sa Barcelona. Meron tayong The Life Giver Church sa Caserta sa Italy. Meron tayong The Life Giver Church to as far as the Middle East, lalo na sa Doha sa Qatar. So ibig sabihin, yan po yung mga tinawag na ang layunin ay palawigin, patatagin, at palawakin, hallelujah, at paramihin ang palaganapin ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos.
So nagagampanan po natin ang ipinapahayag ng banal na kasulatan. Kaya po mahalaga yung church at Smyrna. This is a local assembly of believers, palaganapin ang layunin ng kaharian ng Diyos. Kaya nga kung maiintindihan lang ng mga pastor, ang tungkulin talaga natin bilang mga iglesia ay i-extend yung business ng ating Ama. Ang ating Ama ang may-ari ng business. At ang layunin niya, tayo ay makatuwang sa pagpapalaganap ng kanyang business dito sa lupa. Ibig sabihin yung kanyang kaharian dito sa lupa. At tayo mga pastor, pinagtiwalaan bilang mga steward ng layunin at panukala ng kaharian ng Diyos. Palaganapin. Ang tungkulin natin, hindi lang magpalaki ng building Ang tungkulin natin, hindi lang magpalaki ng church kung hindi magpalaganap ng ebanghelyo ng grasya. Kaya kung pastor ka, ang tungkulin mo, 3 lang Sabi ng Panginoon kay Pedro, Pedro, mahal mo ba talaga ako? Kung mahal mo ko, pakainin mo ang mga batang tupa. Pedro, mahal mo ba ako? Kung mahal mo talaga ako, pakainin mo at alagaan ang aking mga tupa. Tapos pangatlo, Pedro, talaga bang mahal mo ko? Kahit kapatid na lang ang pagturing na pagmamahal mo sa akin. Mahal mo ba ako? Naiyak si Pedro, nalungkot siya. Kasi hinihingi ng Panginoon, ibigin mo na lang ako kahit kapatid. Okay na sa akin, basta mahal mo ko. Sabi ng Panginoon, kung talagang mahal mo ko, pakainin ang aking matatandang tupa. So sinimula ng Panginoon ang pagpapaalala na alagaan mo ang batang tupa, alagaan mo ang matandang tupa, at ang pangatlo, pakainin mo ang aking matatandang tupa. At yan lang ang tungkulin mo, hallelujah, bilang pastor, ang mag-alaga, magpakain at alalahanin ang kalagayan ng iyong mga tupa. Uulitin ko lang ang paalala. Ang mga tupa ngayon, they do not care so much of how much you know. They care so much of how much you care. Ibig sabihin, it doesn't matter kung marami kang alam o konti. It doesn't matter to them. Ang mahalaga ngayon sa mga tupa ay nararamdaman nilang nagmamalasakit at nagpapahalaga ka sa mga tupa. That's our duty as a pastor. Mas maganda kung dumami, pero simulan mo sa iyong unang tungkulin. Ang alagaan, mahalin, tangkilikin, at magmalasakit sa mga tupa. People doesn't care much about how much you know. What matters is how much you care. Amen. So pagkahango tayo ng talata sa 1 Peter chapter 2 verse 9 and 10. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own peculiar special people, that you may proclaim the praises of Him who has called you out. So yung called you out po dito ay ecclesia. Who has called you out of darkness into His marvelous light. One who once were not a people, you are not a people, but are now the people of God. Sa verse 10. Dati hindi kayo itinuturing na lingkod o tao ng Diyos, pero nang kayo'y tawagin mula sa kadiliman at tinawag sa kanyang kaharian, kayo ay ibinibilang na mga tao ng Diyos. Humihinto lang tayo dun sa verse 9 malimit. Pero pagpapatuloy mo yung hanggang verse 10, dati hindi ka itinuturing na kabilang sa mga lingkod ng Diyos. You were once not a people of God. But after you have been called out from the kingdom of darkness into His marvelous light, now you are the people of God, who had not obtained mercy, but now have obtained mercy. Dati nung hindi ka pa naboborn again, nung hindi ka pa nakakakilala sa Panginoon, hindi ka pa tinatawag mula sa kaharian ng kadiliman, hindi mo pa nauunawaan ang kahabagan ng Panginoon. Pero ngayong ikaw ay nagtiwala, tinanggap si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas at ikaw ay na-born again, ikaw ay hinois, parang yung crane. Ikaw ay dinampot mula sa kaharian ng kadiliman pagkatapos inilipat sa kaharian ng kaliwanagan.
Kaharian ng kanyang anak na pinakamamahal. Dati hindi ka tao ng Diyos, nang ikaw ay hanguin at ilipat, ikaw ngayon ay tao na ng Diyos. Dati hindi mo na-appreciate ang mercy, ngayon na-appreciate mo na ang kahabagan ng Panginoon. Iyan ikaw, kapatid. Kaya mga galak tayo at mga tuwa na tayo ay hindi na saklaw ng kaharian ng kadiliman, tayo'y namumuhay na sa kaharian ng kaliwanagan. Dati ikaw ay kadiliman, ngayon ikaw ay kaliwanagan na. You were once darkness, now you are light. Sabi nga dun sa Colossians 1:12-14 giving thanks to the Father who has qualified us to be partakers of the inheritance of the saints in the light. So tayo po ay kinwalify na maging kabahagi sa kaharian at tagapagmana ng kaharian ng kaliwanagan. I-appreciate po natin yan. Very powerful na mga mensahe yan. Very powerful na mga talata yan. Huwag mong baliwalain ang iyong estado at ang iyong status ngayon bilang anak ng Diyos, bilang born again. Sapagkat kahit hindi ka man kwalipikado at hindi ka deserving, dahil sa pag-ibig ng Ama, ikaw ay pinapaging qualified at ikaw ay binigyan ng karapatang maging kabahagi sa kaharian o sa mga mana ng mga mananampalatayang namumuhay sa kaliwanagan. You have been partakers and been qualified. Verse 13, hallelujah, He has delivered us. He has translated us from the kingdom of darkness and conveyed us into the kingdom of the Son of His love, in whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of all our sins. Napaka-powerful na mga paalala. Kaya kapatid, sa maniwala ka't hindi, kung ikaw ay na-born again, ikaw ngayon ay wala na sa kaharian ng kadiliman, ikaw ay inilipat na. At ngayon, ang tawag sa iyo ay ecclesia. So you are the church. You are the church. Kung saan ka napapabilang na local church, you belong to the local church of. Kung halimbawa, taga-life giver ka, you belong to the church of the life giver. Amen. Praise God. These things saith the first and the last, which was dead and is alive. So matatapos na po ako dito po sa talatang ito. Ang sabi po, unto the angel of the church of Smyrna write, these things saith the first and the last, which was dead and is alive. So ang nagbigay ng revelation kay Apostle John, na isinulap ni John at ibinahagi sa mga bishop, pastors, and angels and messengers of the church. Hallelujah. Ang nagbigay nito ay ang siyang una at ang huli, ang simula at ang wakas, ang siyang namatay, ngayon ay buhay na buhay. So yan po yung nagbigay ng mensahe. So pag-usapan po natin yung ibig sabihin ng the first and the last. The first and the last means that He is the beginning. He is not just an ending, He is the end of everything. Siya ang pasimula at siya ang kawakasan ng lahat ng bagay. So walang bagay na magwawakas kung hindi sa kapangyarihan at kapahintulutan ng Panginoong Hesus. Siya ang pasimula. Walang nalalang kung hindi dahil sa Kanya. At ang lahat ng nilalang ay dahil sa Kanya at para sa Kanya. Walang malalalang, walang malilika kung hindi dahil sa Panginoon. Sapagkat si Jesus ang simula. He is the Alpha, the beginning of the Greek alphabets, and He is the Omega, the last of the Greek alphabet. Siya ang una at siya ang huli. Ibig sabihin ng simula, walang nalika nang hindi dahil sa Kanya, at walang wakas kung hindi sa kapangyarihan at kapahintulutan Niya. Siya ang kawakasan ng lahat ng bagay. At sa pagitan ng simula at ng wakas, lahat ng bagay na nasa gitna ay nalalaman ng ating Panginoon. Walang makalalampas sa paningin,
walang makalalampas sa pagkaalam at walang makalalampas sa pagkaunawa ng Panginoon. Nothing will escape the attention and the eyes and the minds of God and the hearts of God. Huwag mong sabihin siya ang may control, sapagkat hindi ang Diyos ang may control ng tao. Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, but He is not in control. If He is in control, hallelujah, the kingdom of God is already here. Sapagkat kapag sinabi mong ang Diyos ang may control, ibig sabihin, yan po ay katumbas ng kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos, ang Diyos ang may control. So kapag sinabi mong ang Diyos ang may control ng sanlibutan, kaharian na ng Diyos ito. Pero hindi pa rin ang Diyos ang naghahari sa sanlibutan ito. So ibig sabihin, hindi ang Diyos ang may control. Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, pero hindi niya kinokontrol ang mga tao. Ang tao ay may sarili niyang disposisyon. Kung magpapakontrol ka, magpasalamat ka sapagkat ikaw ay nakapaloob na sa kaharian niya. Sapagkat ang Diyos na nagko-control, pag siya ang may control, ang kalooban niya ang nagaganap. Kapag siya ang may control, ang kagustuhan niya ang umiiral. At kapag ang kagustuhan niya at ang kalooban niya ang nagaganap, nakapasok ka na sa kaharian ng Diyos. Na ang Diyos ang may control. Pero bakit? Tignan mo buhay mo, ikaw pa rin ang may control eh. Tignan mo lahat ng nagaganap sa buhay mo, yung mga disposition mo. Sino ba ang nagko-control? Hindi ba ikaw? Tapos sasabihin natin, ang Diyos ang may control. He controls everything. If He controls everything, then this is the kingdom of God. This is the kingdom of heaven. But if God is not in control, you are not yet in the literal kingdom of heaven. Bagamat hindi siyang may control, alam niya ang lahat ng nangyayari sa sanlibutan. He is in the midst of you. Kahit hindi siya ang may control, maniwala ka. Kasama mo ang Panginoon, nangakong hindi ka iiwan at pababayaan. Nalalaman niya ang lahat ng nagaganap sa buhay mo, mabutit masama, at manampalataya ka sa mabutit masama, kasama mo ang Panginoon, nangakong hindi ka iiwan at hindi ka pababayaan. And at the end of the day, makikita mo pa rin ang proteksyon, ang grasya, ang pabor at ang pagpapala ng Panginoon hindi nagsasawang ipagkaloob sa iyo. Hallelujah! He is in the midst. Though He is not yet in control, He is in the midst. Hindi siya nawawala. At hindi nakakaligtaan ng Panginoon ang nagaganap sa buhay mo. Sapagkat alam niya ang iyong nakaraan, alam niya ang iyong pangkasalukuyan, at lalong alam na alam niya ang iyong hinaharap. He knows your past. Nalalaman ng Panginoon ang nakaraan mo, hindi dapat mag-define ng kinabukasan mo. Pwede bang paalala yan? Kahit anong nakaraan mo, wag mong hayaan ang nakaraan mo ang mag-control ng kinabukasan mo. Ang nakaraan mo ay nakaraan na. Nalalaman ng Panginoon ang lahat ng nangyari sa buhay mo sa nakaraan. At nalalaman ng Panginoon anuman ang nakaraan mo, laging may pag-asa at pagtatagumpay sa kinabukasan. Amen? So He knows your past. And He knows what is happening in your present time. Ano man ang nagaganap? Ano problema mo ngayon? Financial, relational, problema sa mga anak, problema sa sakit at karamdaman, walang makalalampas sa kaalaman ng Panginoon, sa atensyon ng Panginoon. Hindi ligid sa kaalaman ng Diyos ang lahat ng pinagdaraanan mo, sapagkat Siya ang simula, Siya ang wakas, at ang nakakaalam ng ating pangkasalukuyan. He knows your past, He knows your present, and definitely He knows what lies ahead in the future. Nobody knows what lies ahead in the future. But one thing is sure, He knows your future. Amen. So, Siya yung huli, Siya yung simula, at Siya ang wakas. Siya yung which was dead. Yung salitang was ay He becomes. The word was comes from the Greek word ginomai. He was dead. Ibig sabihin, which was dead. Was is Siya ay naging. Siya ay naging.
Siya na buhay ay naging patay at siya'y nabuhay na magmuli. So yung was po dyan, wag niyong hahamakin yung salitang which was, sapagkat yung was ay salitang siya ay ganito dati, tapos naging was. He became. He was once alive, he became dead. So yun yung was. He was, which was dead. Now the word for dead comes from the Greek word nekros, at ang ibig sabihin is physical death. Yung inilalagay sa body bag, yung corpse. Dead body. Yun po ang ibig sabihin ng dead. So ibig sabihin si Jesus Christ, namatay? Namatay? Yes. Siya po ay namatay. Siya po ay naging corpse. Siya po ay naging dead body. Hindi ito metaphysical. Nakakarinig ba kayo ng metaphysical? Hindi po ito supernatural death. This is natural death. Hallelujah. Hindi ito metaphysical. Alam niyo po, tinignan ko yung definition ng metaphysical Hindi ito supernatural death. Ibig sabihin, ito po ay real. Siya po ay real, totoong namatay. So makikita mo ang Panginoong Yesus, nakahimlay at siya'y walang buhay. Nangyari yan sa Panginoon. Alam niyo kung bakit nangyari yan sa Panginoon? Siya ay namatay upang ikaw ay pagkalooban ng buhay. Yung kamatayan ng Panginoong Yesus po dito ay short interruption lang ng buhay niya. Bagamat siya po literal at physical na namatay, physical death, real death, this is just a momentary, a very short interruption of His eternal life. Alam natin, di ba, ang Panginoon ay eternal. Siyang nagbibigay ng buhay. Pero kinailangan niya ang maranasan ang physical death. Siya ay nahimlay bilang isang nilalang na patay. Kailangan niya itong maranasan para gapiin, para wakasan, ipagwalang bisa ang kapangyarihan ng kamatayan. He died so He can overcome death. He died to defeat and to conquer death. Kailangan niyang gawin yan Di ba sa Acts chapter 2:24? Malinaw po doon yung mensahe ni Pedro habang nangangaral si Pedro. Sabi ni Pedro, itong Messiah ay inyong ipinapatay. Ibinigay ninyo sa kamay ng masasama at ibinigay ninyo sa kanila para siya ay patayin. Subalit siya ay nabuhay na magmuli sapagkat nawalan ng kapangyarihan maging ang kamatayan upang pigilan siyang mabuhay. Kung babasahin natin sa Acts chapter 2, 23-24, sabi, Him being delivered by the determined purpose and foreknowledge of God, you have taken by lawless hands, have crucified and put Him to death, whom God raised up, having loosed the pains of death, because it was not possible that He should be held by death. Napaka-imposible na siya ay pigilan ng libingan at ng kamatayan, sapagkat siya ang nagbibigay buhay. He is the life giver. So even death cannot hold Him. Even grave cannot hold Him. Kaya nawalan ng bisa ang kapangyarihan ng kamatayan. Tapos siya ay nabuhay na magmuli. Pinipigilan siya na mabuhay. Ang libingan, pinipigilan siyang mabuhay. Pero kahit ang libingan at kamatayan, na kanyang naranasan, ay nawalan ng kapangyarihang siya'y pigilan. Sapagkat kahit ang kamatayan, ay kanyang napagtagumpayan. Even death, He has conquered. Kaya sabi po, which was dead and is alive. The word for alive in the original Greek emphatically means that Jesus Christ now lives. Ibig sabihin ng Panginoong Yesus ay hindi na natiling patay, hindi na natiling nakalibing, siya ay nabuhay na magmuli. Perpetually,
continuously, and forever. His life is unending life that will never see death again. So siya'y minsan lamang namatay para gapiin at wakasan ang kapangyarihan at kamandag ng kamatayan at hindi na ito muling magaganap, mangyayari ulit. Minsan lamang para sa lahat, pero hindi na ito muling magaganap. At ito'y ginawa niya upang tayong lahat na natatakot sa kamatayan ay mapawi ang pangamba sa kapangyarihan ng kamatayan. Kahit kamatayan, hindi na dapat nating katakutan. Sapagkat ang kamatayan ay hindi ang kawakasan ng lahat ng bagay, kung hindi ang kamatayan sa mga mananampalataya ay pagpasok lamang sa ikalawang dimensyon ng buhay. Kumbaga, magpapaalam ka lang sa lumang address mo dito sa lupa. Pag ikaw ay namatay, ikaw ay lilipat, ang address mo sa kalangitan sa buhay na magpasawalang hanggan. Yung nabubulok mong katawan, mapapalitan ng hindi nabubulok na katawan. Ganun lang po. Pero ikaw ay mananatiling buhay, buhay magpakailanman. For my last scripture, hallelujah, and we will pray. Sabi po, Hebrews chapter 2 verse 9, but we see Jesus, who was made a little lower than the angels, for the suffering of death. So sinasabi dito, naranasan niya ang kamatayan, crowned with glory and honor, that He, by the grace of God, might taste death for everyone. So kailangan niya itong ganapin sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob, ginawa niya ito upang hindi na natin maranasan ang kamatayan. Jesus visited and conquered death, tasting it once for you and for me, but death was nothing more than a brief interruption to His endless life. So napakaikling panahon lang yan na siya ay namatay at inilibing. Napakaliit na interruption lang yan sa kanyang magpakailanman at magpasawalang hanggang buhay. He is alive perpetually, continuously, endlessly, forever. Kaya ang nangako sa iyo na hindi ka iiwan at pababayaan ay buhay. Ang nangakong ikaw ay pagagalingin sa iyong mga sakit at karamdaman ay buhay. Ang nangakong ikaw ay bibigyan ng bagong buhay ay buhay na buhay. At ang nangakong magsusupply ng lahat ng pangangailangan mo, buhay na buhay. At ang nangakong ikaw ay magtatagumpay at pagpapalain sa mga susunod na araw, ay buhay na buhay. Hallelujah! Minsan lamang sa maikling panahon ay namatay, subalit na buhay na magmuli at hindi na mamamatay magpakailanman at siya'y makakasama mo hanggang sa dulo ng kahit anong panahon ng buhay mo in Jesus' name. He is alive, and He is alive forevermore. Amen and amen. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. If you can clap your hands and you can praise Him. Hallelujah. That's the message tonight. So may the Lord God richly bless you, and may you be enlightened with the message I have submitted. And praise God. Hallelujah. Mga simpleng reminder lang po from the Word of God. And we will continue next Wednesday. I am so excited. Hallelujah, to bring more revelations from the Holy Spirit. God bless you. We love you so much with the love of Jesus. Remain blessed and safe, healthy, and protected. We love you so much with the love of Jesus. Amen and amen.